Sa inyong lahat uli, ayan, okay. Pang third time, ayan o. Yan. Ay, nakakaroon ng technical problem eh. Ewan ko kung sa internet ho ata, ayan. O, magandang gabi sa inyo lahat. Ulit na lang ho. Ako ang pambansang bartender ho ng Pilipinas, si Mr. Lance, ayan o. Mag-usap po tayo ng mga history, mixing. Ayun, dapat pala hindi ko na ginagawa. Usap po tayo ng mga mixing, history, ano pa ho ba? At mga proper handling, proper measurement, proper consumption at the same time, mga proper alcohol content ng mga kaalakan. Ayan, ito final na, alam ko na. Ayan, inulit ko, magandang gabi ho sa inyo lahat. Ako ang pambansang bartender ho ng Pilipinas, si Mr. Lunch. Ayan, abay, syempre ho, manunood ho kayo na akin live. Eh, pwede ho ba, ganun-ganun na lang. Oho, na walang mapapala. Aba, meron ho. Meron. Yan. Meron ho, syempre, hindi pwedeng wala. Okay, nag-ready ho na naman ako dito. Tatlong 500. Ayan, 1, 2, 3. Ayan. Kung sino makakahula doon sa tinimpla ko nung ako ho ay naka-stripe ho ng damit. Ayan. Ayan, tatlo. Yung mga nanonood ho, on the spot ho, ano to? Ayan, on the spot. 1.5 ho. Ayan. Okay, ayan. Sana maging maganda ho ating usapan ngayong gabi. Nawala ho si Kian. Kian, balik ka. Yan, nawala ho si Kian. Ayan. Wait lang ho. Okay, makukunin. Okay, yan. Magandang gabi ho sa inyo lahat. Ayan, okay. Ako ang pambansang bartender ho ng Pilipinas. Ayan si Mr. Ran. Sana magkaroon ho tayo ng manunood. Siyempre, nag-ready ho ako, ulitin ko, nag-ready ho ako ng tatlo na 500. Kung sino makakahula dun sa akin nung timpla na akin naka-stripe ho na damit. Yung aking previous o yung dati yung aking live. Ayan o, tatlo ho yan ha, kung makakahula. Undas patula ho ito. 1.5 ho, sama nyo ho, Gcash. 1, 2, 3. Okay? Ayan. Tayo mag-uusap po tungkol ho sa kaalakan. Okay, mga basic ko na pwede nating gawin sa alak. Ayan. Ano ho ba yun? Yung pag-mix, ayan o, mga history, pag-uusapan ho natin mga proper handling, proper measurement, lahat ho na proper consumption at mga kung ano pang proper. Ayan o, no? Yan. Ayan. Kung may mga tanong kayo, ayan. Ayan. Ayan, o. Ay, naku, sorry ho doon sa mga nakita ko yun, nakarang kanina may mga nanonood, sayang ho, no? Yan, o. Okay, ayan, o. Ay, ako, ayan, si Kian, salamat Kian. Ako, nagkaroon ng problema, may napindot ako, napasama, o. Ayan, o. Iyak Kian, o. Ayan, ay. Share naman ho natin, ay, mga nakakapanood, o, no? Ayan, share lang ho natin. Inuulit ko, ay, yung tinimpla ko ho nung nakaraang kong live. Kasi dapat to magtitimpla ko, hindi ko naman nasikaso, marami akong ginagawa. Pagod, o, yan. May tatlo akong 500, kung sino makakahula, o, sign din ho to. Sabi nga nila, pambigas din ho, panload din to. Tatlo akong 500, o, kung sino makakahula sa tinimpla ko, nung nakaraan. Naka-stripe po ako ng damit. Okay? Hanapin nyo lang ako sa akin live. Hindi lang, madali lang ho yun. Okay? Sa akin, Dennis Castillo, Salazar. Kahit ata sa akin Facebook page, andyan. Kahit ata sa Facebook page ko, nandiyan. Yan, tama. Okay? So, yan. Ano ba na una natin pag-usapan? Ito na lang hawak ko kanina na naudlot. Ayan, may hawak ko ditong isang uri ho ng vodka. Ayan. Ayan. Okay? Ano ba itong hawak kong vodka? Ito isang uri ho ng vodka. Tawag pangalan ho na ito Stolitz Naya Vodka. Naku, napakasarap ho nito. Lagyan nyo ho ng tonic water. Ito. At saka ho may may American lemon.
Tapos baka may piniga kayong kalamansi. Tall glass, lagyan nyo maraming yelo, paghaluin nyo lang yan, 1 to 2 jiggers. Napakasarap po yan. One of the best cocktail in the world yan. During my hotel days, ayan, siyempre, babagitin ko na naman, ay, yan ang mga fast moving sa amin. Mga Japanese, mahilig ko sa mga ganyan, mga vodka tonic. Pinapartner ho nila sa mga sashimi, sushi. Okay, natatanda ko, okay, nasa hotel. Sa mga cocktail ho namin, party, mga fast moving ko yan. Tsaka masarap po talaga. Kahit ako, paborito ko yan. Okay? Yan. Sino ba si Stolitz Naya? Okay. Sino ba si vodka? Alam niyo, ang vodka, nag-start to noong pang 9th century sa bansang Russia at noong 8th century ay sa bansang Poland. Yan ang kasaysayan. At ang mga vodka, ito originate ay gawa ho to sa patatas, Pero now these days, pwede na siyang gawin sa wheat, sa rye, at saka mga grains. Alam mo natin yung wheat, ginagamit naman sa tinapay yan. Yung mga rye, yung mga grains, alam mo naman natin yan, di ba? Kung ano yan. So, yan no? Okay. Alam niyo ba si Napoleon? Si Napoleon, nakapost sa Facebook mo yun, di ba? Parang pinikula niya. Yung parang Napoleonic War. May kaugnayan dito yun. Alam niyo kung ano? Eto na. Kasi si Napoleon, during Napoleonic War, ginamit niya pa ito. Sa kanya pakikipagdigma. Bakit ba niya ginamit? Siguro yung mga sundalo para hindi mamatay sa ginaw, sa lamig, sa yelo. Pinapainom niya ng vodka. Batay sa history, ginamit ni Napoleon ang vodka para sa kanyang mga kasundaluhan. Okay? Ay naman ba si Stolitz Naya? Si Stolitz Naya, ang origin nito ay sa bansang Moscow sa Russia. Okay, binanggit ko kanina, Ito nag-open noong 1901. Okay? Production date 1948. Ang production date nila, okay. Yung design, label design, ito, ayan, design mo nila. Kung nakikita nyo, ayan. Diba, napakaganda, Stolitz na yung vodka, Yung label design ho nila, nag-start yan noong 1946. At syempre, inulit ko kanina, gawa ito sa mga wheat, sa rye, at saka ho sa grains, Ang originated ho nito, ang original ho nito, na pinagmunan ho talaga, yun hong Soviet Union, di ba ho nung araw? Yung Russia ata, o yung di ba Soviet Union ho yun? O, di ba? O, yun ho. Noong 1938. Yan ang kwento ni Stolitz Naya. Ayan isang uri ho ng vodka. Okay? Ayan, nakaisa ho tayong topic. Yan. Siyempre, may pangalawa ho tayong topic. Ayan. Siyempre, bago ako magpatuloy, siyempre, happy birthday ho sa akin kasamaan ho sa hotel, na si Conrad Labanza, ay happy birthday ho sa kanya. Yan yung kasama ko sa hotel. Siya sa housekeeping, ako sa food and beverage. At the same time, magkapit-bahay kami rito. Dito kami nagkakilala sa aming subdivision. Happy birthday ko sa kanya. Ngayon ata lumabas sila mag-ina. Sabi ko nga, kami magpansit. Oo, nagluluto daw. Sabi ko, wag na, papagurin mo pa sa dito. Mura ka ako ng pasidya. May masarap kong pasita dito sa amin. Ay, sa 200 piso, less than nakakain na kami ng masarap. Hindi na kami makakakain ng marami. Pasit lang masaya na. Okay? Yan. Okay, yan na. Happy birthday ko sa aking kaibigan. Lagi kong kakwentuhan. Siyempre, pag ako stress na konti, ay yan, bumitono kami, tanggal ng stress. Ayan. Maganda rin tayo may kinakausap sa tayo sa panahon ng ating kalungkutan. Sa panahon na tayo may problema. Yan, maganda yung kausap. Okay? Inuulit ko, Ayan, mga nanonood sige yan, Yun tinimpla ko, Noon ako naka-stripe, nakaraang aking live. Hanapin nyo dyan. Ano yung tinimpla ko doon, 2. 1.5 bawat makakahuli sa 3 ito, pamimigay ko. Bali, 1.5 yan. Ayan, kita-kita. Ayan, Okay, ayan. Kikiya na, agad, Magandang gabi, shout out sa'yo. Naku, sana naman may mag-share na aking live. Yun ang gusto ko, Pasko naman, baka naman po pwede. Ay, mapamasko nyo na yun sa akin parang mga share mo na yan, yan, yun ang gusto ko yung mga share mo na yan. Ngayon, ang ating pangalawang topic, our topic, second topic for tonight, para tayo nasa school, yan. Hanggang 7:30 tayo. Yan. Hanggang 7:30 tayo ng gabi. Okay? Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay sa second natin topic, itong tinatawag na Glenfiddich.
Ano po itong Glenfiddich? Sino ba si Glenfiddich? Ayun siya. Lalapit ko lang ho yan para makikita. Kasi ang aking pagla-live, ito ay ako yung naka-ano ako nakasentro ako sa mga kaalakan. Kasi yan ho aking vlog, yan ho aking content, ano? Diba, kung gusto nyo, kung mapanood ho aking mga ginagawa, andyan ho, nagkalat no sa social media. Yan ba, hanapin nyo lang. Puro Mr. Lance ang akin. Lahat no ng ano, puro Mr. Lance. Sa Facebook ko, Dennis Castillo Salazar. Yan. Sino ba si Glenfiddich? Ano ho ba to, no? Ito isang uri ho ng Scotch whiskey, no? O, Scotch, ha? Sabi, Scotch, lugar sa United Kingdom. Oho. Kasi meron tinatawag na American whiskey, no? Hindi ho to American, hindi ho to Irish whiskey at punong whiskey. Ito nga ho isang uri ho ng Scotch whiskey. Ito hong Glenfiddich. Alam nyo, sa bansahong UK o sa lugar ng Scotland, sa United Kingdom, meron ho dyan 134 distilleries. Gumagawa ho ng whiskey. Ganun ho siya karami. Sila ho expert ho sa paggawa ng whiskey. At Glenfiddich ho, ay isa ho sa kumpanya niya. Okay, ayan. Ano ho ba itong si Glenfiddich? Ang founder ho nito, walang iba kundi si William Grant. Yan. Ano ho bang Glenfiddich? Ibig sabihin. Ang ibig sabihin ho ng Glenfiddich yung Gaelic, Fiddich. Ayun, parang pinagsama ho siya. Okay. Yan. Okay. At meaning, dear, Glen. Yan. Yan ho yan eh. Dear Glen, ibig sabihin, Valley of Deer. Yung deer ho, yung hayop. Valley, alam mo yun ah. Parang valley, parang mabundok-bundok. Ganun ho. Yun ang ibig sabihin ng Glenfiddich. Ayan. Alam nyo yung tinatawag na Gaelic, ano? Yung Fiddich. Yung Gaelic kasi salita ho yan eh. Sa basa ho kasi Scotland, United Kingdom. Tatlo ho ang salita ho nila. Para dito sa atin sa Pilipinas, may Bisaya ho tayo, may Muslim, may Tagalog, di ba? May Kapampangan pa nga, di ba? Di ba? Sa Norte ho, marami pa, di ba? Sa kanila naman ho, yung tinatawag na Gaelic, Scottish, at saka ho English. Tatlo ho ang language ho sa bansang, sa lugar ho na yan, sa Scotland, sa United Kingdom. Alam niyo ba, ano diyan, ang pambansang animal ho nila? Unicorn ho. Ayan, kabisado ko po ng Mr. Lance. Okay. Kailan ho ba nag-start tong si Glenfiddich? No 1886 sa Dubtown, Scotland. Ayan. Yan ho ang kwento ni Glenfiddich. Okay, ayan. Si Kian Hagat lang ang ating manonood. Ayan. Nakakadalawa na ho tayo, ha? Nakakadalawa na. Ayan. Ako, dampot-dampot lang ho dito kung sino ho mapaliwanag ho natin. Tubig lang ho ako. Ayan, iulit ko sa mga nanonood dyan. Ayan. Nodo kay aking live. May tatlo akong pamimigay. Tatlong 500 Ayan. Yan. Sino makakahula na naka-stripe ako kung tinimpla ko? Ayan. Okay? Ayan. Excuse me, maganda ko sana may music, kaya lang ko bawal. Yan. Okay, ang atin naman nung itatopic ngayon nung susunod, ay ito, marami humahilig dito sa Pilipinas. Marami humahilig sa brandy. Ang mga Noipe ho, brandy drinker ho tayo. Mahilig ko tayo sa brandy. Yan. Lalo ho ngayon, yun ang uso na Alfonso, at saka yung, ano ba isa, MP Lights, yan ho. Kasi hindi ko maitakal dito MP Lights, tsaka ho, ano. At saka ho yung Alfonso, kasi wala hong history. Wala ho, sa totoo lang. Alam niyo, kaalakan karamihan na history. Yun wala Maikli, wala. Ayaw magbigay. So, ang pag-uusapan na lang ho natin niya itong tinatawag na Carlos I o Carlos I. Yan.
Yan ho. Alam niyo itong Carlos I, Carlos I, during my hotel days, babalik na naman ako. Ano ho ito marami yung ano ito marami hong may paborito at sikat ho ito, itong Carlos I. Mahal ho ito Lalo isang bote na medyo mababa, na kulay green, blue ang bote. Hindi ho ito. Masikat ho yun. Yan. Pag-usapan ho natin ngayon ni Carlos I, brandy. Saan ho ba gawa ang mga brandy? Ang mga brandy ho ay gawa ho ito sa mga ubas. Okay? Yan. Kailan ho ba na-establish itong Carlos I? Aba, noong poong 1772, napakatagal na ho nito. Hindi pa tayo tao ho na-establish na itong Carlos I. Yan. At sino ho ba founder ho nito? Si Thomas Osborne. Yan ho. Ang founder ho nito. 1772, si Oscar Osborne. Si Thomas Osborne. Ulitin ko, founded ho nito 1772. At ang founder ho nito ay si Thomas Osborne. Ayan ho. Okay. Pero ang origin ho nito, sa El Puerto. Ayan. Ang origin ho nito, El Puerto de Santa Maria, Cadiz. Ayan. Yan ho yung Santa Maria, Cadiz. Hindi ho Santa Maria, Capiz o Santa Maria, Bulacan. Hindi ho Yan ito yung nanggaling sa El Puerto de Santa Maria, Cadiz. Yan. Within the Geras region. Ayan ho. Ayan. Yung lugar ho na sa bansang Spain ho yan, siyempre. Ayan. Yan. Siyempre, gawa ho ito sa grapes. Ayan. Na-establish ito noong pang 18th century. Ayan. Ito ho Carlos I. Okay? Ayan. Napakaganda ho na kwento na Carlos I. Sino ba umiinom ho sa inyo nito? Alam niyo mga Carlos I, ito ay mostly ang mga brandy, hindi ho ito niyayeluhan. Ang mga noipi ho, nasanay ho tayo na ang mga brandy ho ay niyayeluhan. Pero mga brandy ho, mostly hindi ho niyayeluhan. May sightings lang ho tayo na. Isidings lang ho tayo na tubig on the side. Yan. Mostly ganyan yun. Yan o, kwento ni Carlos I na Carlos I brandy. Ayan, okay? Oy, yung mga sali ho kayo sa aking live. Ayan, may tatlo akong 500 na pamimigay. Aba, matagal na ho ito, hindi ho nakukuha. Aba, ayan tatlo ho yan. Yung tinimpla ko noong nakaraan, naka-stripe. Yun ho yun. Damit na lang ho pag-uusapan ho natin. Yan. Okay? Yan. Nakakatatlo na ho tayo, Yan. Ang next topic ho natin, wala akong iba, kundi yan. Ito aking Johnny Walker Premier. Ayan naman. Okay? Yan o, susunod natin tatakil. Okay. Hinga lang ho tayo, hinga. Yan, nag-ayos lang ho tayo ng schedule. Ano tayo nagla-live. Yan. Para, tayo. Double purpose. Ayan. Kailangan lang ho naman yan tao. Time management ba tawag doon? Ayan. Ang topic ko natin susunod, pangilan na ho ba to? Pang-apat, pang-lima. Una ho natin ay storage na yan, Glenn Pidich, Carlos I. Ay, pang-apat lang ho pala. Sorry. Yan. Comment ho. Yung mga dami-dami ho mga naka-online ayaw sumama sa akin live. Ayan ho. Dami ho naka-online dyan. Yan. Say, salamat ho kay Ace Gararinya. Ayan ho. Ito yung tiga-batasan aksyon garantisado. Ayan, mga tiga-batasan ho. Kung kayo medyo may gusto mga kayo may mga slight problem ho dyan, hanapin niya si Grace Garcia. Ayun, kasi tumutulong ito kahit tawag na action garantisado. Alam po, nakita ko kasi yung ginagawa. At syempre kay Chef Sorbito, ayun, magandang gabi ho sa kanya. Saka Kian Hagad, Oo, yan. Ayan, baka naman ho share niya akin hong ginagawa. Ayan. Salamat ho sa inyo. Syempre si Chef Sorbito, kung kayo may mga tiga-batasan ho kayo, along batasan o tiga Quezon City, ay meron ho kayong gusto na mga pagkain, ito, napakagaling ho magluto. At yan, yan. Mahirap din ho magluto. Kaya nga sinasabi ko sa kaibigan ko
Magluluto daw ho siya ng kuno. Sabi ko, naku, wag na, papagod ka lang. Shoutout ulit kay Conrad Labansa at happy birthday. Alam ko, magkakasama ho silang mag-aama, kanyang mga anak. Ayan. Masaya ho yun kung gano'n. At syempre, shoutout at salamat po sa aking mga sumusuporta sa akin yung ginagawa. Na mga content kahit di ho malakas, salamat pa rin ho sa mga nanonood. Mga hindi ho nanonood. Panoorin nyo, ayan. Ako lang nag-iisa lang ho kung pambasang bartender ho ng Pilipinas na nagpapaliwanag ho ng kaalakan. Wala naman nung iba. Meron ho ba kayo nakita? Yan, oo. Kaya ako kaya lang ako lumalabas, gusto ko mag-explain ng mga mixing, ng mga history, mga proper handling, proper mixing. Lahat ho na proper. Ayan. At the same time ho, meron ho tayong pamimigay dito na 3,500. Kung no, tinimpla ko okay naka-extract yung dakarang live ko. Ayan, yun na lang hanapin nyo. Okay, ang ating port to the list, wala akong ibang tinatawag na Johnnie Walker Premier. Napakaganda ho na itong Johnnie Walker Premier. Tingnan nyo maho, bote-bote lang. Nako. Kasarap. Ako kasi hindi na ginom, ulcer ho. Ayan. Ayan, Premier. Alam niyo itong Johnnie Walker Premier, bihira ho, nakakaalam ho nito Bihira ho. Ito, alam niyo ba? Piso na lang ho, 10,000 isa nito. Alam niyo, masarap po na halo nito. Wala akong iba kundi ito. Soda water. Naku po. Napakasarap po nito. Mga day, yan. Pag pinaghalo ito, marami hong yelo sa basong matangkad. Tapos lagyan nyo ho ng American lemon, bagsakan nyo, yung lemon na marami ho ngayon, akala, nakaw, pagka-sarap-sarap, yan. Ano ho ba ang Johnnie Walker? Okay. Ang totoo kasing pangalan ni Johnnie Walker ay si John Walker, okay. Pinanganak ho siya noong July 25, 1805, ano, okay. Ayan. Ang tatay isang magsasaka, okay. At namatay ho noong 1819, siya ho 14 years old That time, 14 years old. So, kung wala na ho magsasaka ng kanilang lupa, kasi tatay ho niya nagsasaka, namatay nga ho, napagkasundo ho ng pamilya nila, no, na ibenta ho yung kanilang farm sa halagang 417 euro. Isipin nyo, 417 euro. Kung ngayon ho yan, baka lahat ho ng tao sa Pilipinas may farm. 417 euro lang ho, di ba? Kung tutuusin nyo ho, hindi ho kalakihan yan, di ba ho? Okay. Yung pinagbentahan na 417 euro, ni John Walker, okay, totoo niya pangalan, ay nag-start ho siyang mag-rent ng spirit shop, at saka Italian warehouse. Doon ho siya nag-start magbenta ng mga spirits, which is ito nga ho na-establish niya, yung kaninya hong tinatawag na Johnnie Walker. Yeah. Kasi ang totoo niya pangalan, si John Walker. At yan ho ay naganap o nangyari sa lugar ho na Kilmarnock, Anshrine, sa Scotland, sa United Kingdom. Yan ho ang kwento ng mga Johnnie Walker. Siyempre, alam ho natin, napakaraming Johnnie Walker. Andyan ho si Red, meron ho ako dito. Andyan ho si Blue, meron din ako dito. Andyan ho si Premier, dito nga ho. Andyan ho si Platinum, meron din ho ako. Si Gold Label, meron din ho ako. Meron pa atang green, meron white, at kung ano-ano pa. Napakarami ho, di ba? Yan ho, ang Johnnie Walker. At kung kayo ho, alam niyo ho itong Chivas Regal. Yan, Chivas. Chivas, hindi ko na humayuna. Ang dami kong hawak. Itong Chivas Regal, yung mga Dewars, at VAT 69, Valentine's. Ito, may Valentine's pala ako. Yan. Ayan ho, ay mga binanggit ko na yan. At saka ho itong Johnnie Walker ay iisa lang na kumpanya. Okay. Siyempre, tatanungin nyo, sino ba to si Johnnie Walker Premier? Kailan ba nag-start to? Ito naman ho, si Johnnie Walker Premier, nag-start to noong 1865. 1865. Di ba anong taon ho pinanganak si John Walker? Si Johnnie Walker, 1805. Ito naman yung nag-start no 1865. Okay na ho kumuwenta. Di 62 years old ba siya? Hinahaw ko sa math. By ano ho to Kilmarnock. Yung Kilmarnock lugar ho yun sa Scotland, sa United Kingdom. Doon ho ginawa. Okay? Yan ang kwento ni Premier at ni Johnnie Walker. Okay? Alright. Yan.
Okay, ganda ho ng ating live, ano? Ayan. Oh, binuulit ko ho. Sala ho kayo sa akin live. Meron ho akong pinamimigay. Ako'y nananawagan. 3,500 daw. Load ho kayo lagi na akin live. Abangan nyo. 5,500 daw. Isang ito. This is real money. Yes, real money. Legit. Ayan. O no, tinimpla ko ho kayo naka-stripe. Hulaan nyo lang. Oh. At instant money. Yan, okay. Siyempre, tayo may pag-uusapan ulit. Hindi naman po pwedeng wala. Dahil tayo hanggang alas 7:30, baka hindi pa tayo butin siya umaba. Baka naman mga tao, ano tawag dito? Manawa naman. Okay? Ang next po natin pag-uusapan, siyempre, yung whiskey din. Pag-uusapan natin sa Europa, di ba ho? Ano pa ba na pag-uusapan natin sa Russia, di ba ho? Sa Scotland, sa Espanya. Ay, gumawi naman ho tayo dito sa Asia. Yeah, okay sa segue. Yeah. Okay, alam niyo ba kung bakit tayo gagawin sa Asia? Kasi dito ho sa Asia, may pinagmamalaking ang Taiwan na tinatawag na Kabalan Malt Whiskey. So, susunod ito, yung blended, papaliwanag ko. Bayaan nyo sa akin susunod na live. Papaliwanag ko yung ibig sabihin ng blended. Blended whiskey kung tawagin. Sa susunod na huwag na muna ngayon. Pagudo si Mr. Lat, may ulcer pa. Sumusumpong. Yan. Ngayon ang pag-usapan ho natin ay tinatawag ko na Kabalan Whiskey. Pinagmamalaki ho ng Taiwanese whiskey. Naku, napakamahal ho nito. This is a premium whiskey. Alam nyo ba cost ho nito? It costs. Hindi ho because It costs. Yung halaga Ito ho 4,999 ito ho. Ito ho, itong klase na to. Kasi there are 18 variants. Meron ho itong 18 na klase. Ito hong Kabalan na tinatawag ho na to. Okay? Okay. Pag-usapan natin itong Kabalan Malt Whiskey, okay, ng Taiwan. Yan. Ano ba ang istorya na ito sa true production nila, no? Alam mo natin, di ba binanggit ko kanina sa Scotland, diyan maraming expert sa paggawa ng mga whiskey, no? O mga whiskey, no? Okay. Ang Taiwan ho ba, siyempre, ang experience na ho ba nila, malawak. Siyempre, hindi ho ganun kalawak kasi ang alam ho natin talaga, ang mga American, mga Scotland, mga Scotland, mga Irish, mga taga-Ireland, diyan ho ang mga magagaling sa paggawa ng whiskey. Pero ang ginawa ho ng Taiwan na diskarte, alam niyo ho ba? Sa true production, eto, kukwento ko sa inyo. Baka may bagay, baka ko tayo na idea, mga gusto gawa ng production o magawa ho ng distillery ng whiskey sa Pilipinas. Ayan o. Yung kanila ho kasi mga distillers, alam niyo kung saan galing? Galing ho sa Scotland, sa United Kingdom na naman. Doon ho magaling. Doon ho kumuha ang bansang Taiwan na sa true production nila ng mga distillers. Okay. Siyempre, gumagamit ho sila ng mga pot, lalagyan. Alam niyo ba sa galing ng mga pot? Yung mga pot skills ho nila? Sa bansa pa hong Germany, doon pa ho nang galing. Okay. Siyempre, alam nyo natin, pag mga kaalakan ay gumagamit ho yan ng gumagamit ho yan ng gumagamit ho yan ng mga barrels, di ba? Alam nyo ba ang mga barrels ho nila kung saan pa ho galing? Sa Europe at bansa ho Amerika pang galing. Di ba ho? Ganun ho ginawa nilang bansang Taiwan. Paano ho sila nakapag-produce ng napakasarap, napaka-premium, ibig sabihin premium mamahali, na Kabalan whiskey. Okay. Siyempre, tatanungin nyo, saan ba ginawa yan? Saan ba ginawa ito? Ito ho, ginawa ho to sa mountain in Yilan sa Taiwan. Bundok ho yun, kaya ho mountain, ano? Yung distillery, ano ho nila, no? Yung distillery ho nila, napaka-recent nila. Bagong-bago, alam nyo kung kailan? Noon ho, 2005. After 1 year ho, yung kanila namang spirits production. Yung spirits, kasi wala pang spirits yun, ano? Distillery pa lang ho yun. Nung nagkaroon na ho ng spirits, noon after 1 year, noon ho 2006. Yun ho, no? At alam niyo ho ba kung kailan ang first bottling ng Kabalan
na Taiwanese whiskey? Alam niyo ba? Yan, kay Mr. Las, yun ako malalaman. Sa akin live dito, Noon hong December 2008, after 2 years na. 2008, recently lang mo yan, di ba? Sign ko nga lang sa trabaho niya. Huli kong job. Yan. Okay? Yan ho ang kwento ng Kabalan Whiskey. Ayan. Ay, salamat po sa nag-like, ha? Okay, silipin natin. Ayan. Maganda ho talaga yung dalawa cellphone. Ayan, salamat to kay Glenda Tan. Oo. Tsaka kay Ace Garrinya, si Action Garantisado. Ayan. Okay, Glenda Tan. Baka naman ma-share mo yung ginagawa ng yung matalik na kaibigan dito sa Sugar Town, ha? Ayan. Salamat sa Glenda. Ayan. Shout out sa iyo. Ayan. Comment ka naman, Glenda Tan. Magandang gabi sa iyo. Siyempre, baka nabitin ho kayo sa whiskey. Pag-usapan ho, babalik ko tayo sa Scotch whiskey. Sa Scotch whiskey, ayan. Kasi ano kita suffering, the ulcer, ayan. Anong pag-usapan ho natin? The Singleton. Hula ko pa muna. Ayan. Hawak ko na ho ang The Singleton. Ayan. Oy, hula po kayo! Oy! Hula po kayo sa akin tinimpla. Yung okay naka-stripe dyan sa akin previous live. Yan, 3,500 do. Sama Gcash. Kung ano ba tinimpla ko sa dalawang mixing? Ayun, 1, 2, 3. 3,500 do yan. Ayan. Para ho, yung dito, mga nanonood din, may napapalaman lang. Ayan. Sabihin mo lang napapala kay Mr. Na. Kasi iba ko dyan, naglalay, ang dami yung pinamimigay. Si Mr. Nancy, ilang ko kaya. Susunod, gawin kong 6 yan. O 3, tig-tig 1,000. Ayan. Di ba? Di ayos. Okay? Marami na ho tayo napapaliwanag na kaalakan. Anong oras na ho ba? Ayan. Ayan, naalala ko tuloy aking tito, siya ho ay kamatayan ho ko lang ngayon. Ating Tito Daniel, ayan, nasaan ka man? Ay, ayan, sana yung masaya ka at maligaya. Yan, ang sa atin, ako nagulat ko kayo. Yan, ang susunod ho natin topic, hindi ko na mabilang ko yung topic natin, pang 5 ata, pang 6 na to, no? Yan, kasi ang pinag-uusapan nga ho natin dito, kaalakan. Basta may tanong ho kayo sa kaalakan, wala hong iba, kundi si Mr. Lance, ayan. Kung sino makakita ng mga mixing, mga paliwanag ng history, mga exhibition, mga umaapoy na alak na tunay, ayan o. Punta ho kayo sa aking, sa aking channel, ayan. Puro Mr. Lance, ayan. Facebook page ko, ayan, Mr. Lance, ayan. Facebook ko naman ho dito, Dennis Castillo Salazar. Ayaw takilikin ng mga Noipi, alak di ba tayo magtitiis? Tayo magkukontinue sa atin yung ginagawa. Ayan. Kahit ito mahina, wala naman nag-start sa malakas, puro sa mahina, siyempre. Ayan. Okay. Ang susunod ho natin topic, isang uri na naman ho ng Scotch whiskey. Ito yung tinatawag na The Singleton. Alam niyo yung The Singleton, lagi ho nakaposto sa Facebook eh. Hindi ho ba napapansin? Lagi. Ito. Ayan. Itong The Singleton. Binabanggit ko, ito isang uri na naman ng Scotch whiskey. Siyempre, saan galing? Sa Scotland, sa United Kingdom. Iuulitin ko, there are 134 distillery. Isang ho dyan yung kumpanya ng Johnnie Walker, isang kumpanya ng Glenfiddich. Ano pa ho ba? The Glenlivet, meron ho ko dito, isa rin ho yan. At saka yung William Lawson. Ayan, makabisado ko ho yan. At isa nga ho itong The Singleton. Yan, no? Kasi 134 ho yan eh. Sana yung the rest, makabili pa tayo, magkaroon ho ako, no? Pagka pinadad ho tayo. Kagaya yung mga J&B. Yan. Mga Scotch whiskey rin ho yan. Ano pa ba? Jim Beam mo, hindi American ho yan. At saka ho yung Jack Daniels, hindi American whiskey ho yan. Yan ho, may mga klase, may mga ganyan ho ang whiskey. Kaya ho ako nandito para ipaliwanag yung mga bagay-bagay ho na yan. Oho, yan. Yan ho, katotohanan. Kasi tayo ho, mga Noipi, inom lang tayo ng inom, tira tayo ng tira. Maganda ho, malaman ho natin kung ano ating tinitira. Kung ano klaseng whiskey ba ho yan, kung ano klaseng brandy ho ba yan.
At nandito si Mr. Lance. Kung ano ba pwedeng i-mix dyan, kung proper handling, proper na inuman niya, proper consumption at the same time. Yan, dyan papasok si Mr. Lance. Okay, itong, ayan, lapad ho ito, ayan. Ay, parang tanduay, di ba, noong araw? No high school ho ko, yung mga classmates ko, tanduay, lapad. Dahil hindi ho ko umiinom pa. Napakasarap ko ito. Ay, by the way, alam niyo ba, masarap na mixing ko dito? Itong soda is the best. Maraming yellow, American lemon, oh, shit. Sarap ito. Paghaluin nyo yan. Tall glass, full of ice. 1 to 2 jiggers. Wala ko kay jiggers. Alam nyo ho yung shot glass. Yung nasa mga tequila. Pwede ho yun. Gamitin nyo. Tapos ito. Tsaka soda. Ay, naku. Itong soda. Ang soda ho, no? Kanina pa ako no? Alam nyo itong soda, no? Pag-usapan lang ho natin yung soda. Alam nyo itong soda, tinatawag ko na pressurized carbon dioxide. Carbonated water, sparkling water, soda water, at club soda. Yan ang tawag dito. Sa Amerika, may sarili yung sinatawag. Ano yung mga Americans? Gusto nila may sarili silang version. Ang tawag ko sa Amerika na ito is Setzler water. Yan, no? Kaya kung mapunta ko kayo na Amerika at maghanap po kayo nito, sabihin nyo, Setzler water. Yan, no? Alam nyo ba kung kailan nag-start to? Noon pa 1740. Sino naka-invento? Siyempre, para kumpleto. Si Joseph Presley. Yan. Wala akong kinalaman ito kay Elvis Presley. Wala ako. Si Joseph Presley. Ayan. Pura lang mo ito. Kosto nito, it's about mga 35 pesos to 40 pesos. Ganun lang. Napakarami sa ano. Pure gold, baka naman. Kaya marami. Napin nyo lang, ang dami. Tsaka isang masarap ditong halo, ito tinatawag na tonic. Sa Europa, si Hendrich, yung tiga Liverpool, nakakausap po yung dati sa kabilahong channel. Parang kinasal mo, mula nang kinasal, hindi na ako nagla-live eh. Yun yan, nahihirapan ako mag-i-English pag-uusap po siya sa kabila. Sa kanila doho, ang usong-uso ay tonic and whiskey. Yun yung kanina, soda, ito naman ho, tonic. Sa kanila naman do, tonic and whiskey ang the best pinag-ahalo nila. Ito favorite nila, mga European. Sabi ho ni Hendrix, na isang naging kaibigan sa kabilang channel, baka madulas pa ako, baka bawal bang dito. Siyempre, at the same time, 7-Up, pwede rin. And also, juices, pwede ho yan. At the same time. Okay? Ayan. Itong Singleton, nag-start to noong 1897 pa. Ganun ang katagal, 1897. Ayan. At ito ay tinatawag na the last 7 distillery ho sa Daptown, Glendulan. Kasi ito sa Glendulan, sa Daptown, sa Scotland, sa United Kingdom, marami ho kasing distillery. Yung iba ho ata nagsara na. Kaya 7 na lang ho natin, kaya ho nakalagay last of 7 distilleries. 7 na lang ho silang natitra. At isa nga ho itong The Singleton. Alam nyo kung ano isa, yung binanggit ko kanina, yung Glenfiddich. Alam ko sa Daptown rin yan eh. Sa Daptown, Scotland din ho yung gawa. So, dalawa ho sila. Dalawa na lang ho sila sa 7 natitira na distillery sa Daptown, sa Glendulan, sa Scotland, sa United Kingdom. Which is, kumpanya ho ng Glenfiddich sa piniliwan ko na, at saka itong The Singleton. Hayaan nyo yung 7, alamin natin. Okay? I mean, hahanap po tayo ng bote nun. Okay? Yan o. Yan o ang kwento ng The Singleton. Ayan. Ano ito? Ayan. 12 years. Ayan. Ibig sabihin ng 12 years premium whiskey ito. Kasi pagka ito 10 years pa baba, 11 years pa baba, tatawagin ho itong standard. Pag 12 years, tinatawag ng premium. Kaya nakalagay ho dyan 12 years. 12 years up, tinatawag ng premium. Ibig sabihin ng premium, mamahalin. Pag sinabing standard, siyempre, hindi ho bababa. Kumbaga parang ginagawang panghalo o pouring brand. Ayun. Pati yung mixing, binanggit ko na. Yun ang istorya ng The Singleton. Okay? Yan. Okay? Saya. Yes? Ayun na, dami. Salamat kay Kian Hagat, nagtitiis sa akin. Yan, Kian, salamat. Ito yung kliyente ko sa akin, policy yun. Okay, last one natin itatapik. Wala akong iba, kundi konyak. Sino ba may paborito ng konyak? Taas ka ba? Yan. May mga konyak ko tayo dito. Aba, hula ho kayo, hula kiyan. 3,500. Tandaan nyo ho, kada ako'y magla-live, baka nyo ho ako, yan. Lagi ako may pinamimigay dito, ayan, 3,500. Kung sino makakahula doon sa aking mga tinitimpla. Ayan. Siyempre, pahula ko na yung aking tinitimpla. Para ho,
masaya. Yan, tayo ay lagi, matagal ko hindi nakapag-live kasi medyo, ayun na, basta matagal ako hindi nakapag-live, may gitata sa linggo. Kaya pilit na ako mag-live ho talaga ngayon. Pangalawang live ko na ito sa kabilang channel naman. Isa kanina. Yan. Ayan. Papaliwanag na tayo ng isa at okay na ho ating live. Ayan, okay. Ano ba papaliwanag natin? Sino ba gusto ng Martel, Hennessy at Courvoisier? Courvoisier, ayan. Siguro, saan ho tayo pupunta? Sa Courvoisier na lang. Courvoisier, ayan, ito. Napakagandang boto. XO, ibig sabihin ng XO, extra old. Yan ang Courvoisier. Courvoisier, yan ang tawag na pronunciation. Kasi Courvoisier, Courvoisier. Ako nga, Courvoisier lang ho, ang partner ko dito, kasama ko, sinishare mo naman ako, mali daw yung pronunciation. Ganoon naman ang country ko, ano naman ang sa tingin mo kaya mong i-pronounce, di ba? Okay, sa ating last topic for tonight, ayan, sa ating live ni Mr. Lance, ito tinatawag na Courvoisier. Courvoisier, ayan. Siyempre, itong Courvoisier, kung gusto niyo malaman ng mga mixing ho nito na pwedeng i-mix, bukod dun sa straight, yung tinatawag na straight, kasi pag inimo ito straight, sidings lang ho tayo na tubig, ay pwede ho kayo pumunta sa aking mga dito, Mr. Lance, mula. Diyan nyo hanapin. Lahat ho ng channel, puro ko Mr. Lance. Except lang ho yung aking Facebook page, Dennis Castillo Salazarilla. Okay? Ayan. Ano ho ba itong Courvoisier? Itong Courvoisier, ito isang uri ho ng cognac. Alam naman ho natin ang cognac, iyan ay matatagpuan sa bansang France. Parang lugar ho yan. Parang lugar ho talaga yan. At diyan ay marami hong ginagawa ng mga brandy. Yan marami. At champagne, marami din po dyan. Mga wines, marami din dyan. Okay, ito naman ho pag-usapan natin, Courvoisier, kung tawagin, isang uri ho ng cognac. Kailan ho ba nag-start si Courvoisier? Si Courvoisier ay gawa ho ito sa mga ubas. Tandaan ho natin, ang mga brandy ay gawa ho ito sa ubas. Ito ay founded noong 1928. Sorry, 1828. Nagkamali pa ako. Ito ay nag-start ho noong 1828. Ayan, okay. Ano ho ba totoong pangalan ni Courvoisier? Siya ay si Felix Courvoisier. Yan. Yan, kasi ang mga spirits pinapangalan sa mga tao, sa mga lugar, places, landmarks, saan ba? Prinsipe, sa hari, sa, ano tawag ko dito? Sa mga businessman, Okay? Yan. At ito ay ang production ho na ito. Lugar ho na sa Jamac, Charente, France. Diyan ho yan gawa. Okay? Binanggit ko na kayo, diba? Sabi sila, galing to sa basang France. Ito ay gawa ho to sa Jamac, sa Charente, sa lugar ng France. Ito. Yan. Okay, gawa ang mga cognac ko, ito ay gawa ho sa piling ubas ang mga cognac ko. Tandaan mo natin. Okay? Yan. Sige, magbibigay ako bonus. Isa pa hong cognac. Paborito ho ng iba. Paborito ng karamihan. Ayan. Last ho ito. Last. Yan. Hula po, hula. May tatlo po tayong 500. Tandaan nyo, kada magla-live po si Mr. Lance. Ay, abangan nyo ho. Ayan, lagi na tayong may ganito. Ayan. Ayan, tatlong 500. Okay. Eto, bonus. Ayan. Mag-out na ako, papahingan po ako. I-schedule pa ako ng 8 p.m. Ayan. Okay? Ang pag-usapan naman ho natin, walang iba kundi si Hennessy. Okay. Sino ba si Hennessy? Ano ba totoo niyang pangalan? Kailan ba nag-start si Hennessy? Okay. Si Hennessy, ang totoo, yung mga mahilig ko sa Hennessy, uulitin ko, itong si Hennessy, isang uri na naman ho, cognac, XO. Kung gusto niyo malaman ng mga mixing, marami ho kong tinira na ito. Andito, andito. Punta ho kayo dyan. Yan, okay? Yan. Ito ay nag-start noong 1765 pa. Naku, napakatagal na pa no? Hindi pa ho tayo pinapangan. Hindi pa tao, pati lolo ho ata natin. Kalululuhan. Ayan. Okay. Ano ho ba ang totoo niyang pangalan? Ang totoo niyang pangalan ay si Richard Hennessy. Okay. Isa ho siyang Irishman o siya'y tiga-bansang Ireland. Sasabihin nyo, Ireland, ba't napunta sa bansang France sa cognac? Sa lugar ng cognac. Kasi nag-migrate ho siya from Ireland to sa bansang France.
Kasi si Richard Hennessy, isa hong negosyante. At the age of 19 years old, negosyante na ho siya. Gusto niyo ho ipagpatuloy ang kanyang business, plan pa ho, o kanyang mga pangarap pa hong business na lumaki, at doon niyo ho ginawa sa bansa nga hong France, nag-migrate ho siya doon. At doon niyo ho na-establish itong kanyang Hennessy. Ang totoo niya pangalan ay si Richard Hennessy. At alam niyo ho ba si Richard Hennessy? Naglingkod pa ho to, nag-serve pa ho to bilang army officer kay Louis XV. Yan ang kanyang kwento. Meron pang bonus. At alam niyo ho ba yung mga Louis Vuitton bags, Louis Vuitton pants, Louis Vuitton, basta Louis Vuitton lahat. At saka itong Hennessy ay isang kumpanya lang. One company. One company. Okay? Yan o ang kwento ng Hennessy, Cognac. XO. Siyempre, may BSOP. Wala ho tayong BSOP. Saka na ho. Pag tayo nagkaroon. Saka ko na ho ipapaliwanag yun. Ngayon, meron tayong Hennessy, XO. Ano ho ibig sabihin ng XO? Extra old. Ang mga ano ho to age categories ho yan. XO, BSOP, ano pa ba? BS. Yan. At saka ho yung XXO. Saka ko na ho papaliwanag yan. So, susunod ho natin live. Okay? Okay, ayan. Ganda. Yan, ganda. Kahit isa nanonood, si Kian Hagad, wala hong tayong problema. Ayan. Yan. Ay, di paano ho? Ay, sayang naman ho. Ayan. Sayang. Gusto ko nga ho magpakain ulit. Pero marami pa akong post na helping homeless, pero itong December, parang kinakatiyo ko, gusto ko magpakain ng mga homeless. Titingnan ho natin pag ako may makakasama. Yan, okay. Paano? Next live ho, lagi yung ganito. Baka usang-usang, gawin ko naman 3 tigi-tigi 1,000 ito. Ano ho? Payag ba kayo? Payag kayo? Ha? Ako, payag ako. Payag ko tayo lahat. Ha? Ito. Makagawin ko naman hindi ba? Gawin ko 6. Hula ko kayo kasi. Sama ko kayo sa akin live. May natutunan na kayo. Ay, baka manalo pa ko yung 5 batit. Pagbigas din ho ito. Pang load din ho ito. Pwede rin ho bang pang Noche Buena. Kahit ito maliit, makakatulong. Ano ho? Yan. Okay? Sabi ko naman sa inyo, dito kay Mr. Lance ay ang topic ko natin, puro kaalakan, yung mga proper mixing, proper consumption, ayan. Lahat ko na proper handling, paano yung magtimpla, paano yung dapat lang na dosis natin iinumin, kung ano ba hiyahalo, o saan ho ba galing, saan nagmula, yan mo ang tinuturo ni Mr. Lance, yan sa kaalakan, yan. Nag-iisa lang mo si Mr. Lance tinuturo niya, meron pa ho ba? Wala na maatay ba? Okay, so, dito ko na ho tatapusin pansamantala ang ating live. Siyempre, susunod naman ho, tako'y may racket pa, tako'y mag-aasikaso pa. Yan. Di paano ho, ako ho mag-out pansamantala. At ako'y nagpapasalamat ho kay Kian Hagad, kay Glenda Tan, at saka kay Ace, at kay Ace Garonina, at saka ho kay Action Agad kung may kayo mga tiga-batasan, kay medyo may konting something ay andyan ho si Ace. Yan ay laging bukas palad na tumulong. Okay? At si Chef Servito, salamat lagi yung nakasupport sa akin live. Kung kayo naman yung mga tiga-batasan. O kahit sa lugar, kung gusto nyo ng mga pagkain luto na, yung ready to eat. Sarap po yung mga luto. Lagi ako yung order, paminsan-minsan. Okay? Paano ho? Pasamantala ho, ako magpapaalam. Susunod ang aking live, babangan nyo na lang, hindi ko alam kung kailan. Ako, pampasang bartender ho ng Pilipinas. Walang iba kundi si Mr. Lance. Thanks for watching. God bless po sa ating lahat. Sa Diyos po tayo magtiwala. Okay? Bye-bye! Ingat po tayo lahat. At magdasal tayo Siyempre, pasalamat sa Diyos. Hindi ko nakalimutan.